Hi guys, Mami Park is here. So this is a very quick video. Kung quick nga, ano. So para bago matapos ang buwan, tayo ay nakapag-vlog na, no? So in today's video ay pag-uusapan natin ang net income ng Mami Park. At paano nga ba nakararaos ang Mami Park? Kahit sa kabila ng nagkaroon ng mga pagtumal nitong mga nakaraang buwan. Yes, you heard it right guys. Ako din po nakakaranas ng pagtumal. Sa totoo lang po guys, kung sa katotohanan na ang normal po dapat or pinaka lowest quota ko na sales everyday ay kailangang 24 to 25,000 pataas. So kapag ka nakakabit ng sales ng bago pa matapos ang gabi, araw-araw, kapag po ako ay nakabit na ng 24 to 25,000, yung sosobra pong sales niyan ay over quota na ako. No? So, iyon po ang aking minimum quota for the day na sales para makompensate po ang aking monthly expenses at ang aking monthly personal expenses. Yung monthly expenses po guys na sa business at para naman po makakabig ako ng para sa akin na monthly expenses ko. So, from January po, napakaganda ng sales ko. However, napakataas naman po ng business expenses ko as well as ang personal expenses ko. So, ito po yung mga dilema na kapag bread and butter mo ang tindahan. Kasi may mga times na maaapektuhan ang iyong inventory or ang iyong ready to sell for the next month. Or kaya naman ay maaapektuhan yung mismong net income mo. So, kay Mami Park, if I will compare it last year, no, na nagiging sales namin last year, halos nagkaparehas lang. So ibig sabihin nun, taon-taon tuwing ganitong buwan, matumal. So kaya lamang po ako na kaganda-ganda ngayon ng sales kasi nga bumawi po, tumapat po ng March ang ating Holy Week. Kasi may mga year po na tumatapat ang Holy Week first month ng April, no? Yung first week ng April. So nagkataon naman po na ang ating Holy Week ay pumalo ng March bago magkatapusan. Another thing pa po, ang February ay kulang sa araw, no? Dahil every 4 years saka lang nagkakaroon ng 29 ang February. Usually 28 lang po. So, ganun. So, ibig sabihin, si Mami Park pala, nagkakaroon din ng dilema. Nagkakaroon din pala ako ng ano. Pero Mami Park, paano mo nasasabi na nadadagdagan ng stocks mo? So, kasi po, kapag nakakabit na po tayo, nagne-net income na tayo, yung sosobra sa net income natin, ibinabalikwas ulit natin kay store. Ang kinukuha ko lang talaga yung pangangailangan namin at yung paminsan-minsan na kaprityuhan namin. So, ito pong 2024, January and February, napakalaki po ng naging gastos. Actually, hanggang mula November last year, and then December, and then January hanggang February. No? So, ang mga reasons po niyan ay dahil po sa mga maling empleyado na meron tayo, nagkaroon po tayo ng mga unnecessary expenses na dahil sa meron tayong salitang inaayos natin yung halimbawa, tulad nung pag-alis ni Angie. No? May mga hindi siya natrabahong araw sa akin pero may mga na-advance siya as well as si Ana rin, ganoon din, no? So kaya ngayon talaga naging matigas na ako pagdating sa empleyado. Kung may mga nagsasabi po na ako ay mababa magpasahod, well, I'm proud to say na isa na ako sa pinakamataas magpasahod dito sa lugar namin. And thinking na ako ay naka BMBE under DTI, sumusunod po ako sa batas. Dumadating din po sa times na ako hindi ko na pinapa-shoulder kay store na kapag gusto kong magbigay ng extra bonus or reward sa aking mga empleyado, no? So, yan ay hindi ko na pinapa-shoulder kay store. So, ibig sabihin, may mga nati-take home ang ating mga empleyado na higit pa sa talagang sweldo nila. Okay? So, wala sa akin yon. Kasi unang-una, kung kumita naman ako, maganda naman naging kita ko, I share my blessings. Ganun lang naman kasimple yon, no? So, ngayong March, naging maganda talaga ang ating sales. Iko-compare ko sa 2 buwan na nakaraan. And kung titingnan ko ang naging galawan, no, ng ating aaralin ko yung nagiging galawan, kung ako ay nagkakaroon ng 200 to 250 hanggang 300 inventory, yung beginning inventory ko bago magsilimula ang buwan, yan po ay nagiging sales ko na minsan
every 9 days or every 10 days. Pinakamatagal na ang every 12 days. Depende po pagka napakatumal. So, ang hiwaga po sa pagro-rolling sa pagka ganito ang negosyo mo. Pagka nagro-rolling ka at magaling kang mag-rolling ng iyong kapirahan, ng iyong negosyo. So, talagang yung performance niya, lalo kung sasabayan pa na ang sales ay maganda, talaga pong bibigyan ka talaga ng magandang kita. So, ang pinakamakapagpabagsak talaga sa hanap buhay mo ay kung mataas na ang expenses mo, bread and butter mo pa ang negosyo, at sumabay pang napakatumal. So, kapag naman, hindi ka nag-over expense and spend or over expenses sa usual lang na expenses mo sa negosyo, as well as kung bread and butter mo ang negosyo, sa iyong personal ay naging tama lang at na mas nagtipid ka, maganda ang kakabigin mo. So, ngayong buwan ng March, hindi po ako nagbayad ng Lumina, which is, iyan po ang isa sa pinakamalaki talaga na aking sinushoulder kapag ka po monthly, dahil 18K siya. So, kaya naman, talagang nakita ko talaga yung expenses ko. Ay, pag hindi pala talaga kasama si Lumina, ang laki pala ng kagaanan sa akin. Kaya lang, dahil nga sa atin siyang dati pa na talagang binabayaran na dahil in-acquire na namin yan 2020 pa. So talagang I expect na talagang monthly binabayaran ko siya. Nito lang talagang March ako hindi nagbayad kasi nga nilalakad ko po na mag-stop payment ako. Dahil nga wala pa naman yung property. Tayo na yung bahay pero hindi pa siya talaga develop. No? So kaya hindi pa ako nagbablog tungkol po doon sa Lumina. Gawa po kasi ng hinihintay ko pa ang sagot ng opisina dahil nagpunta po kami ng best friend ko last March 11, if I were not mistaken with the date. Nagpunta kami ng best friend ko kasi ang best friend ko din po, may kinuha din po siya, pre-selling po, yung Lumina Phase 4 Classic dito. Doon po siya kumuha ng property. Ako naman po, Phase 5, row house siya, pero may bakanting lote, which is, na-vlog ko na yan dati, na it's around 104 SQM yung total, yung total lot area niya. Anyways, and anyhow, nabanggit ko po yan kasi para po maintindihan po natin na ang ating mga finances, both business and both personal, kung bread and butter natin ang tindahan, may affect our finances monthly or our financial flow. So, kaya naman, ang Mommy Park, talagang nitong March na to, mula nung nawala yung mga wino-worries ko na empleyado, nung nagpalit ako ng empleyado, talagang hinandle ko siya talaga ng maayos. Inayos ko talaga dahil kailangan kong magbawi sa mga nawala sa aking pera, no? At dumating talaga doon ako sa punto na nabawasan ng inventory ko, no? Kung nagre-range sa 300,000 every month bago ako mag-start ng month ng operations, nag-down siya to 250, nag-down siya to 200. Ganon kalaki yung nawala sa akin. Nawalan ako ng halos 120,000 dahil sa mga unnecessary expenses and unexpected expenses. So, that is why I always reminding you guys na always careful when it comes to handling your finances. Kasi, kahit sabihin pa na ikaw ay magaling sa pag-handle ng negosyo, sa pagpapatakbo ng negosyo, but when it comes naman kapag naghahawa ka na ng pera, literal, ay nagiging magastos ka or wala kang control. So, that is why, lagi kong tinuturo din sa inyo na you have to make sure na kahit man nagkakaroon ng problema financially, or yung flow ng financial nyo ay bumababa, ganyan, always make sure na meron kayong mga pagkukunan ng tala. Kumbaga ba, may backtrack kayo. Saan ba napunta? Saan ba ganito, ganyan. So, yun po ang reason kung bakit I'm encouraging you all, kasari, na kahit sabihin pang madiwara ang magkwenta ng magkwenta, magtala po kayo. Para hindi po kayo gigising isang umaga na sasabihin nyo na mismanage nyo, mahina kasi ang benta, matumal kasi. So, pati kahit po ang Mommy Park, nararanasan po yan. Lalo na, ang daming mga nagtayo pong maliliit na tindahan dito. Hindi naman po lahat ng maliliit na tindahan tumangkilik sa atin, di ba? So, pero dahil kaya kong laruin, alam ko kung saan ko susundutin, alam ko kung saan ko gagawa ng paraan na pagsasakop-sakop ko ang aking finances. So, kaya buhay pa rin, di ba? Sa kabila ng maraming binabayaran, buhay pa rin. At masigla pa rin. So, talaga lang pagdadaanan natin yung mga buwan na matumal. Hindi po kasi laging fiesta. Tanggapin po natin sa negosyo na hindi lahat ng panahon at araw ay fiesta. That is why kapag may mga buwan at mga araw, linggo na mabili or alam nating magiging mabili,
We have to take the opportunity or the chances na ma-provide ang lahat ng kailangan ng ating nasasakupan nang sa ganon, yung chances din na makagain tayo ng magandang sales ay mangyari. No? So, kami talaga ng Daddy Park, kung mag-forecast kami ng mga nangyayari sa paligid, sa economy natin, sa aming local, yung sitwasyon sa locally, no? Dito lang, sa aming bayan, no? Kung mag-forecast kami niyan, 2 months or 3 months ahead of time, no? Lagi akong sasabihan ng Daddy, this coming 2 months, magkakaroon ng pagtaas sa ganitong mga bilihin. There is a possibility na tataas ang rate ng inflation. So you have to be careful, honey, when it comes to stocking your stuff, providing your items to the customers. So talaga nagpo-focus kami sa fast moving. Ganon ang ano namin. So 2 months, 3 months ahead of that, pagka may balita, kahit anuman pa, inaalam namin. Kasi yung iba, hindi kasi napapansin, kahit sabihin pang nationally, globally, yung epekto ng inflation, hindi napapansin ng mga maliliit. Wala silang pakialam doon kasi ang feeling nila, pang mataas ng pinag-aralan na yun, pang mga taong malalaking negosyo na yun. No. The more na ikaw ay maliit, mas maliit, the more na ikaw ay dapat mas mag-care na sa nangyayari sa paligid mo. Kasi doon mo malalaman kung paano naaapektuhan ang maliliit. Kung bakit maliit ka na nga, mas lalo ka pang babagsak kapag hindi pag hindi ka matatag o hindi mahaba ang PC mo. 'Di ba? Lagi tayong may kasabihan, ang mga malalaki mas lalong lumalaki, ang mga maliliit mas lalong lumiliit hanggang bumagsak. Kinakain, nilalamo ng malalaki ang maliliit. Bakit? Ganun po talaga sa business world. Pahabaan ng PC sa negosyo. Pagalingan ng diskarte, pagalingan ng strategy, at pagalingan mag-handle ng finances. So, yun po, kaya po kung papansin ninyo, huwag po kayong maaano sa Mommy Park na bakit kailangang i-discuss ko pa, sabihin ko pa yan tungkol sa ekonomiya na yan, tungkol sa inflation, tungkol sa ganito, ganyan, sa pagtaas, ganito, ganire. It is because ganyan po kami ng Daddy Park mag-foresee ng aming business. Kasi if we're looking forward or if we're looking for in the near future na magpalaki ng empire, we should know, no? Dapat alam natin. Kasi kung dapat ba talagang mag-extend, maglagay ng branch, maglagay ng another store, maglagay ng magdagdag, magbawas, dapat alam natin yan kung kailan natin yan gagawin. So, meaning to say, and sinasabi ko lang dito, hindi lang kayo mga kasari ang nakakaranas ng mga dilemmas, even Mommy Park. Siguro kasi si Mommy Park, magaling lang akong mag-handle. Yun lang ako sa part na yan. Yung may mga stresses ako, may mga ano ako, pero kaya ko siyang i-handle. And although hindi ko sobrang binablog, but dumadating naman yung times na I have to be honest to you guys, na kahit ako nakakaranas, no? Hindi lang kayo. And so, ang kaibahan lang ko siguro sa iba na hindi nakakayanan yung sitwasyon kaya bumabagsak. It is because wala silang knowledge or walang strategy na maganda para mapagtagumpayan, no? Unlike me kasi, marami akong ideas, marami akong strategies, marunong akong kaya kong makiramdam, nakikiramdam ako, may pakialam ako kung anong nangyayari sa paligid. Kasi, yun dapat ang negosyante, ang inuugali, at hindi yung although, ako, wala talaga akong pakialam sa mga kakompetensya. Honestly speaking, hindi sila bothered sa akin. Ang bothered sa akin is kung papaano ko ang mga customer ay mapapanatili ko sa akin. So, ayusin ko muna ang sarili ko, di ba? Ayusin ko muna ang sa akin bago ko intindihin ang iba. Kasi, kung tayo, iisipin natin palagi ay yung mga kalaban natin, may stress lang tayo. Kasi sila, wala naman silang pakialam eh. Kalaban nga natin sila, di ba? So, ikaw, may magagawa ka para sa sarili mong negosyo. So, doon ka mag-focus. So, kaya si Mommy Park, focus ako pagdating sa customer service, focus ako sa ano ipoprovide ko, ano ang kakayanan ko mai-provide. Kasi iyon ang nagiging mga dahilan kung bakit gumaganda ang sales ko, kung bakit natatangkilik ako, kung bakit buhay pa rin ang negosyo ko, no? Ayan. So, kasi kaya nga pag passion mo ang ginagawa mo, pag genuine ka sa ginagawa mo, passion mo ang negosyong pinasok mo, bakit lagi may mga nagsasabi na mas magaan, mas madali, at mas maganda? Mahihirapan ka lang, may stress ka lang, yes, but thinking na 40 mo yan, passion mo yan, mas kaya mong lagpasan. Diba? Bakit yan yung mga thoughts na pag passion mo, mas madali sa'yo? Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo.
didiskartihan mo, gagalingan mo ang strategy, ang mga ideas mo. So, importante talaga na pag pumapasok sa negosyo, passion ang pinasok na negosyo. Kasi, mas possible doon, may success, may early success ka kagad na makukuha. No? Dadaan ka sa rough road, pero mas madali, mas mabilis compare doon sa mga taong hindi naman talaga nila passion at inaaral pa lang nila. Well, unless napakagaling mong tao na mabilis kang makakatch up, magaling ka sa ideas, versatile kang tao. No, pag sinabing versatile na tao, strike anywhere ka, kahit ano ang pasukin mo, basta buy and sell, basta retailing, magaling ka doon. No? So, yon, okay yon. Diba? Eh, hindi naman lahat ng tao ganun ang personality, ganun ang character when it comes to business. So, kaya, mahirap doon sa ibang tao na hindi mabilis matuto. No? Hindi mabilis maka-adapt at hindi open sa changes or open sa mga possibilities and opportunities. No? Ika nga ay sarado pa. Meron nga akong kilala guys dito na kasari. Sa totoo lang thinking na siya ang nauna sa akin, siya ang sa akin. Minsang napagkwentuhan namin ng ahente ng sigarilyo. Kasi lumakas ang sigarilyo ko, di ba? Tapos siya humina. In-encourage din niya ni ahente na gawin yung strategy yung ginagawa ko. Sarado pa rin ang isip niya. Ang isip pa rin niya is, kumbaga ba, ang isip pa rin niya nabibili naman. So, okay lang. No? So, hindi na natin panghihimasukan yon. Hindi na pakikialaman ni ahente yon. Basta lang siya, in-advise niya, bakit di ka din magbaba? Pero mabilis naman ang sales. Mabilis namang maubos. Hindi ka maiistakan basta-basta. Mabilis kang makakabalikwas. But still, sarado pa rin ang isip ni Kasari. Ang isip pa rin niya, okay lang yan. Kasi, walang kikitain yun ang isip. Eh ako, ang thinking ko, konti tubo, ubos paninda. Konti tubo, bilis ang balikwas ang ikot. So, okay ako doon. Bawi ako sa volume ng nabibenta. Yun ako. So, ibig sabihin, dalawa kaming kasari na magkaiba kami ng points of view. Magkaiba kami ng prinsipyo pagdating sa negosyo. So, kaya, kung sino yung mas effective yung prinsipyo at points of view or insight, mas iyon ang umaangat. Diba? Mas umaangat yung ganun tao. So, ganun yung nangyari sa akin. Kasi nga, open ako. Open ako doon sa possibilities at saka sa mga strategies na pwedeng magawa. No? So, talagang pagsarado ang isip mo, hindi talaga mangyayari sa iyo. Instead, na mas lalong mag-grow, bababa ka. No? Thinking pa kung pioneer ka. Or mas nauna ka. Naungusan ka pa ng mas bago. Yun ang parang sampal bilang negosyante ka. Diba? Isipin mo, naungusan ka ng mas bago. Bakit? Mas maganda ang strategy ginamit eh. Mas maganda ang strategy approach. Diba? So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yan para mas may matutunan kayo. So, kaya naman, tayo nang hindi ko na ipapakita yung notebook. Sasabihin ko na lang guys ha. Actually guys, dito na rin ako sa big notebook na monthly report. Tapos, inililipat ko na lang dito. Tapos, ito naman yung pang araw-araw namin, diba? Nalilipat na yan dito sa araw-araw. Pero dito sa meron lang akong summary. Alam nyo, kung bang sa accounting, ang gara nito eh. Parang ito yung ito yung journal ko, and ito yung journal ko, ito naman ang ledger ko. Parang ganun yung nangyari, no? Ay, hindi. Parang ito yung BCD and BCR ko. Tapos, ito yung aking journal, and then, ito yung aking ledger. Grabe. Ganun katindi, no? So, sa buwan po ng March, tayo po ay nagkaroon ng total sales na 679,915. Mababa po ito. Iko-compare ko po sa sales ko ng January. Mas mababa po last February. Dahil nga po, bitin ang araw. 29 lang. Plus sa minamahan pa na matumal. No? Nakakulang-kulang 600,000 lang po ako nung last February. But ngayon po, almost naman 700. Nung January, naka 700 plus. No? Kasi syempre, umalo ang pumalo ang January 1, mabibili pa yan yung first week ng January dahil holiday pa. So, sometimes talaga, ang mga buwan ay nakaka-apekto. Tulad ng sabi ko kanina, kung titingnan namin ang last year performance ng store, na almost nag-same lang ng ngayong year namin, sasabihin namin talagang, ito palang mga buwan nito ay tumal days. At ang susunod na tumal days niyan, guys, ay mga around October, last week ng October, November, hanggang first week ng December. Yun ang susunod na matumal. Ito pong April, sapak hanggang bago last week ng October,
maganda ang ano niyan, maganda ang flow. Kasi unang-una, papalo diyan na pasukan, rainy season, no? Rainy season, Mami Park, bakit sasabihin mong mabili? Kasi mas tend na aasa ang mga household sa sari-sari store kasi hindi ka not able to go out. Tatama rin. So, aasa sila sa pinakamalapit na mga sari-sari store sa area nila. So, dito pa sa Pilipinas, kahit maulan, ito rin yung panahon ng pasukan. Lalo na, babalik ngayon yung totoong pasukan natin. Di ba, Jai? Ibabalik yata eh. Ang pasukan yata, guys, ay June, no? Bibilisan ng mga teachers ng DepEd na ma-accomplish yung lahat ng mga dapat ma-accomplish hanggang 4th quarter. Tapos isang buwan lang yata ang magiging bakasyon ng mga bata eh, no? And then magpapasukan ulit. So kaya ko po nasabing maganda ang sales from April dahil summer, mabili ang mga refreshments, madalas mag-outing ang mga tao, maraming mga okasyon at culture sa kultura natin, mga piyesta. Kaya po mabili ang pagpasok po ng April sapak hanggang last week ng October. After po pagdating naman po ng last week ng October hanggang first week ng December, matumal po yan. Matumal, no? Lalo na at puro gastos yan dahil kahit matatanggap na ng mga tao ang kanilang mga bonuses, yung iba, matumal po yan. Taon-taon ganun. No? Even nung kami pa ng Lola Park nyo, ang tandem sa negosyo, taon-taon ganun ang style ng Pilipinas. No? So, yon. Kasi papansin niyo no? Last year, napakataas ng bigas. Pero kahit napakataas ng bigas, ang ganda ng sales. Bakit? Kasi nga, yun talaga yung mga panahon na hindi ko maintindihan. Hindi ko rin masyadong mas-say why. Pero, mabili pa rin kahit paano. No? Maganda pa rin ang performance. So, ang ganda ng sales natin for the month of March. At minintay naman din natin ang ating expenses ay nasa tama. So, kaya naman, nagkaroon tayo ng total purchases ng 521,067. Why? Kasi wala po kami masyadong nahabol na mga paninda. Kaya hindi po pumasok sa ating purchases yung mga dapat na mabili dahil naghintay po kami ng delivery dahil naantala nga po ang mga delivery dahil nagkaroon ng holiday. Hindi naman nakapaghanda ng bago mag-holiday ng bonggang-bongga kasi yung mga agent na wala na nga rin. Akala namin magdi-deliver, babalik, hindi naman nakapag-deliver at hindi naman nakabalik. So may mga paninda talaga na supposedly ay mabebenta, dapat sana pa, hindi na nakapagbenta. Although, maganda pa rin naging sales namin, no? So, thank you, to God be the glory. So, nagkaroon po tayo ng net income na ang ating pong business expenses ay pumalo po ng 42,939. Malaki po iyan. So, kaya po, madadama ko yan na medyo liliit yan this coming April, I think. Kung talagang magagawan ko ng paraan na mapaliit, no? So, nagkaroon po tayo ng total of 115,909 na net income. Ngayon, Mami Park, asaan yung 115,000 mo na yan? Again po, ang kailangan ko lang po kay store ay around 85,000 to 90,000, pinakamalaki na. So, meron po ako so far na cash na around 41,000. So, kung cash po na pera na talaga. Pero, nang nasa tala ko po, ay ang cash ko lang ay 111,397. So, ibig sabihin, negative pa sa akin si store. Ibig sabihin, may utang pa sa akin si store na nasa around kulang-kulang 5,000. No? So, ipinagpapaano ko na yon, baliwala ko na yon dahil hindi naman ako masyadong nagipit. Kumbaga ba, dahil naman sa nabawasan ng konti ang inventory ni store nung nakaraan, so hinayaan ko na kasi instead nga na dapat tumaas ang inventory, di ba? Kasi March 1, ang inventory ko po ay nag-around 250,000 lang. Na supposedly dapat nasa 300 yan na may maintain 300 plus. Pero 250 lang roughly. Why? It is because nung nangyari po sa akin ng January and February. No? So, hindi ko na po i-elaborate kasi nga po, sabi ko nga, nagkaroon tayo ng mga unnecessary expenses na hindi naman natin ginusto. So, talagang ganon. Sinubukan naman natin na maging mabuting tao at maging maayos, wala tayong magagawa, no? So, ngayon, may magagawa na tayo kasi we able to read off kung ano yung nagkukos ng mga problema. So, kaya,
dahil sasabayan na rin nagaganda ang sales, makakabawi. So kaya hindi pa rin ako raos pa rin ako. Kasi, yun nga, kapag kami nadadama akong problema, nag-iisip ako, saan napunta? Anong nangyari? Bakit kaya? Dumadating pa sa point, tumatawag ako sa beshi ko, sabi ko, Bes, bakit ganon? Yung finances ko, gumaganon pa ako. No? ako, sasabi ko talaga sa best friend ko, bakit ganon, ganyan. So, tinitrace talaga namin lahat ng mga naging finances ko. Ganon katindi, no? Although, even Daddy Park, no? Tinatanong niya lahat ang aking mga tala at ang aking mga naging finances. So, kaya, sa totoo lang, tulad nyo rin ako, na may pinagdadaanan. Yun nga lang, ang Mami Park kasi, dahil sa laki ng kailangan kong budget monthly, ingat ako. No? Nahandun ako talaga ngayon sa buhay ko na hindi ako pwedeng maglaro, hindi ako pwedeng magpabaya. Kasi nga, bread and butter namin ito. So, kaya hanggat kaya ng Mami Park, ginagawan ko lahat ng paraan. So, to God be the glory. Sana i-share ko today. May mga na-realize din kayo, no? Na hindi everyday, okay? Pero masaya ako ngayon. Kasi, itong March na to, hindi ko masyadong ganong nadama yung sobrang gipit na gipit at hindi ko masyadong nadama yung walang-wala ng hawak na cash. So, ako may hawak pang cash, may pang babalikwas ako ulit kay store na pambayad, pambili dahil may mga upcoming deliveries na magpaparolling ako ulit. So, ang kagandahan kasi, every 10 days lang or every, pinakamatagal na talaga 12 days, ang beginning inventory ko, nagiging sales ko na yan. So, kaya kung sa isang buwan, ganyan kahiwaga ang sari-sari store kapag ka maganda ang sales or maganda ang, hindi naman totally maganda, ibig sabihin kung baga kahit may tumal, maganda pa ding tingnan, no? Handong pa din sa, wala pa sa peligro na sitwasyon. So, ang kagandahan nga ng ganyan na nasa ganito kang negosyo, ang pera mo, you can able to rolling. Naalala ko dati, if I were not mistaken, ang term dyan ni 4S Vlogs, compounding law. No, naalala ko na. If I were not mistaken compounding law ang ganyang pangyayari, no? So, sa akin, simple lang, rolling lang ako ng rolling. No? Kasi minsan yung kasi sa compounding law, ano po na yan mga interest. Pagka compounding law kasi mga usaping interest na yan, mga loans. But, okay din naman na term siya. Na, kumbaga ba ay nag-interest na, nagka-interest pa ng nagka-interest. Ganon. So, gusto ko rin pong sabihin, hindi pa po ako niyan nag-Gcash transaction. What I mean is, yung Gcash business, yung cash in, cash out na charge. Ang Gcash transaction ko lang po dito ay yung pag gusto ni Tomer na magbayad through Gcash. Ang dami pong nagre-request ng load dahil huminto po ako sa paglo-load kasi po talagang kapag busy, nahihirapan po akong pagsabayan ng paglo-load at pagta-transaction ng Gcash. Natatakot akong magkamali kasi imbis na kumita ako and nagkamali ako dahil sa hindi ma-accommodate ng mga customers, nagmamadali pa ang transaction. May mga Tomer na ganun Napasok na po ba? Nasend na po ba? Na-load na po ba? So, para maging peaceful ako at mas ma-accommodate ko ang mas urgent na kailangang ma-accommodate ng mga customer na bumibili ng mga basic needs nila, in-stop ko siya. Hindi ko siya tinuloy. So, but I'm planning na this coming before end of April or ibabalik ko na po siya ulit, gagawin ko na po ulit nang sa ganon ako ay madagdagan ng aking income. No? Additional income siya sa atin. Or, additional income siya sa ating store. Kasi nga, syempre, dadagdagan natin ng bagong services, no? Cash in, cash out. Isa pa kasi kaya na-discourage ako sa cash in, cash out. Yun nga, yung 1,000 kasi pababaan dito ng charge. 10,000 lang yung, sa 1,000, every 1,000, 10 pesos lang yung kikitain mo. No? Pero kapag sa items po yan at kompleto ka, ang 1,000 mo, kayang kumita ng 100. Almost 100. Kasi kung sa 10% na lang 'di ba? Times 10%. Kayang kitain ay 100. 10 times ng store items na mabebenta mo, ang kikitain mo ay 10 times, i-compare mo kay GCash na one time transaction lang. 10 piso lang ang kikitain mo. So, nanghihinayang ako dun sa puhunan na invest na mas malaki ang kabig niya sa store, sa GCash nai-stack up siya. However, due to the public demand na rin ng mga customer namin, sa araw-araw, di ba Jai, no? Pagbibilangin mo sa araw-araw yung nagpapa-Gcash, grabe talaga. So, sa totoo lang nakakahinayang din yung target market, yung market. So, kaya naman, nagkakaroon ako ng pag-iisip na baka magpo-provide na naman ako ng panibagong puhunan para ibukod si Gcash at si store. Kasi ayoko silang magkahalo, no? Ang loading, pwede nang isama.
Wala pa akong loading yan, guys, ha. Wala pa loading, wala pa tayong mga ano. So, dito pa lang kapag nag-focus na, may magandang mangyayari. May blessings. Basta masipag ka lang, madiskarte ka, marunong ka makisama sa mga customers na hindi ka abusuhin, okay, sa all right, no? So, yan lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Siyempre, walang bago, mahaba ang video. So, see you on our next vlog. At baka maging topic po natin ay si Ma'am Milet, kasi po mag-i-start na po kaming siya ay katulad din ko, magtala. Gagawin din niya yung aking method na pagtatala, no? So, ito po ay di-disclaim ko na maaga pa lang na ang gagawin po namin ni Ma'am Milet ay probable, hindi to eksakto, close to exact. Nang magkaroon lang siya ng idea saan lumilipad-lipad lahat ang mga kinikita niya at ang nangyayari sa tindahan niya. Nang maiwasang magpaluwal, maiwasang malugi, no? So, kaya si Mami Park mas gusto ko ang mga sobrang pera ko sa tindahan na pupunta. Alam niyo po kung bakit? Kasi tulad niyan, halimbawa, kung may dilemang nangyayari, kumbaga ba, si store, may buffer, no? May advance si store. Hindi ko na kailangang hawakan pa. Ayoko naghahawak ng pera. Mas mabilis gastusin ang cash na itinatabi mo kesa yung pera mo nasa tindahan, rolling pa. No? So, natatapalan niya kung ano man yung mga magiging dilema. So, kaya yun, para sa akin it works. Sa iba po kasi, mas gusto nila hinahawakan yung pera nilang sobra, iniipon nila. Well, ako din naman po, nag-iipon. Paakala niyo po, hindi ako nag-iipon. Nag-iipon din po ako. At nag-i-invest din po ako. Kaya nga lang po ako talaga, lahat ng sobra, binabalik ko talaga sa tindahan. Kasi nga, gusto ko nga, ma-maintain yung makapag-provide ng kung 10 ang demand, ay mahabol ko man lang na 7 maibigay ko. Kasi 10 demand, 5 lang ang kaya ng mami sa ngayon. So, kaya yun po yung ating goal ngayong year. No? Okay? So, di mga bumibili pa. And soon, sasara na din kami kasi alas 12 na. So, this is Mami Park and this is Teen Park. Happy anniversary to us. And, alam niyo po ba na ang subscriber ni Mami Park, nasa ilan na tayo? Malapit na po tayo mag 16k subscribers. Hindi ko lang po alam kung 16 na po tayo ngayon. Ewan ko lang po. Kasi kanina, pagkakatingin ko, 3 na lang 16k na tayo Tingnan natin. Ay! Guys, 16k! 16k, guys! Tingnan natin, ha? Oh, di ba? 16k subscribe. Ay, nakita pa ang revenue. Sige, yan nyo na nga. Oh, 16k. Di ba? 16k, oh. Oh, isipin nyo yan. Isipin nyo. Ngayon lang, 16k subscriber ng Mami Park.